Magandang umaga mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon at tayo muli ay sama-sama sa araw na ito para sa kanyang kabutihan, pag-alaala sa kabutihan niya sa ating buhay. Sa araw-araw ng ating buhay, lalo po sa atin, mga nagkakaedad na, lagi tayong lumalabas sa ating mga bahay. Mabibilang sa ating mga daliri, iyong pagkakataon na hindi tayo lalabas at gagamit ng kalsada. Sa tuwing lalabas tayo, lalo na dito sa Metro Manila, iisa ang ating complaint, ang sobrang traffic. Kung tutuusin, sa dami ng mga ipinatutubad na regulasyon sa mga kalsada, iisipin natin na dapat very smooth na ang daloy ng trapiko. May bus lanes, bike lanes, motorcycle lanes, at kung ano-ano pang lanes. Ang pinaka-special lanes, ang pedestrian lanes. At siyempre pa, nandyan ang traffic lights na dapat sana ay wala ng intervention ng mga traffic enforcer at mga kapulisan. Ang traffic lines at mga special lanes ay nilagay para mismo maging madali sa ating lahat ang mag-commute at mag-drive. Pero bakit nga ba ma-traffic pa rin sa ating mga lansangan? Dahil ang problema dito, di tayo marunong sumunod. Lagi tayong nag-uunahan. Parang mauubusan tayo ng kalsada. Alam ko po, napakahirap baguhin ang mga nakasayayan nating. It will take self-discipline and commitment. Aminin man natin o hindi, we seem to have problems with authority these days. Natatandang ko nung kabataan ko, hindi uubra sa mga magulang ko yung hindi namin sila sundin kaagad kapag may inuutos sila. Hindi po uso sa amin yung wait lang, sandali lang. Kapag sinabi sa amin na alas 4 kami pupunta sa bukid, kahit puyat kami, kailangan pa rin namin gumising ng maaga. Hindi rin kami nagtatanong kung anong dahilan bakit kami pinapagawa ng mga trabaho. Pag sinabi nilang hindi kami pwedeng lumabas sa gabi, ginagawa namin, natutulog na lang kami. Sa kabila ng mga bagay na ito, ni minsan hindi namin naisip na kami ay pinaparusahan o hindi kami mahal ng aming mga magulang. Dati, ang madalas naming marinig sa mga bibig nila ay balang araw, maintindihan namin kung bakit kailangan naming makinig sa kanila. Para daw sa aming kabutihan. True enough, ngayon nasa maayos kaming kalagayan dahil pinili naming sumunod sa kanila. And this is the same thing with us, people of God. We will not understand the authority of God in us unless we first recognize Him as the Lord of our life. Recognizing the authority of the Lord in our life will open our eyes to see that His plans do not include calamity. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang sitwasyon na magulo at ikapapahamak natin. In our first reading for today in Numbers chapter 22, beginning at verse 22, the angel of the Lord took his stand in the way as an adversary against Balaam. Actually, 3 beses siyang hinarang ng anghel para lang wag siyang makarating kay Balak. Pero pinagpilitan pa rin niya to the point na pati yung donkey nagsalita na. Na para lang maparating kay Balaam na yung pamamaraan niya
ay hindi naayon sa pamamaraan ng Diyos. Minsan may mga bagay sa buhay natin na patuloy nating ginagawa kahit alam naman natin na hindi iyon naayon sa pamamaraan ng Diyos. Maraming rason kung bakit natin nagagawa ang mga bagay na iyon. Maaaring gusto nating iangat mismo ang antas ng buhay ng ating pamilya, kaya naman ay iangat mismo ang antas ng ating sarili, ng ating buhay. Minsan din, nagtataka tayo bakit kahit anong gawin natin, hindi natin makuha ang mga minimithi natin sa buhay. Maybe it's time to revisit our ways. God's rules are meant to help us have a better lives. We should see that God's laws are beneficial to us. Sabi sa Psalm 19, verse 7 to 8, "The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making the wise simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes." Maraming benepisyo po ang makukuha natin sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Una, it refreshes us. Ngayon, kahit tag-ulan, napakainit pa rin ng panahon. Gusto po rin natin kumain ng halo-halo at mag-iced tea. Kumain tayo ng milk tea. Ito yung pakiramdam dapat na kapag narinig natin yung mga kautusan ng Diyos, pinapalamig nito ang ating kaluluwa. Pangalawa, it makes us wise. God's law help us know the correct way to go. The best path, ika nga. Mas magaling pa ito kay Waze. Si Waze, minsan pumapalpak pa. Pero kapag yung direksyon ng Diyos ang ating sinusundan, sure na sure tayo na makakarating tayo sa gusto nating puntahan ng walang aberya. Pangatlo, it gives us joy to our hearts. As Christians, we have a lot of reason to rejoice and be joyful, but sometimes we forget. Nakakalungkot lang kapag nangyayari ito. Ang tingin lang natin sa pagiging Kristiyano ay puro utos. We focus on the rules, not on God. The laws of God were given to create more joy as we follow His plan for us. Pang-apat, it gives us light to our eyes. Ang kautusan ng Diyos ay parang headlights ng mga sasakyan. Iniilawan nito ang daan kung saan tayo patutungo. Pinapakita nito ang mga balakid at kapahamakan na pwede nating ma-encounter sa ating paglalakbay. Huwag sana nating pagdudahan ang mga benepisyo ng pagsunod sa Diyos. Dahil lahat ng iniutos niya sa atin ay nakabase sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin, na siyang bagay na nagpapanibago sa ating buong pagkatao. Sana huwag natin kalimutan. Ito po ang grasya ng Diyos na walang hangganan. Amen.